Nandito po tayo, ang Destroy Manila Podcast with Coach Mark sa Hong Kong. Si Coach Mark and Team Lakay are up for 3 nominations: Head Coach of the Year, Gym of the Year, and Best Walkout of the Year. Coach Mark, say hello to our kababayans back home. Hello, magandang araw sa inyong lahat and andito kami ngayon sa Hong Kong para sa 2018 Asian MMA Awards. Coach Mark, what does it mean for you, ito pong mga nominations na ito? Na-validate na po ba lahat ng passion nyo and hard work nyo? Masasabi ko lang, sa 15 years na aking pagko-coach ay hindi ko ini-expect na magkakaroon kami ng ganitong awards, international awards. Pero ito ay dahil din sa teamwork, sa sipag ng mga atleta natin at pati sa mga tulong ng sponsors and sa mga fans natin. Yung po bang fighters ninyo, ano pa po yung plans ninyo for them to improve their skills or expand their skills? Ano po ba yung mga gusto nilang ma-achieve? Mayroon na po kayong 2 championship belt sa Stable. Ano pa po yung mga gusto ninyo? Yung goal natin dito ay hangga't maaari dagdagan pa yung mga belt natin. Meron tayong 2 and next week makikikompete na naman si Joshua Pasio para sa strawweight 1 championship world title and hopefully madagdagan pa. And ganon din, yung objective natin ay mag-create pa yung sa mga atleta natin na magre-represent pa sa bansa natin, representing the Philippines sa mga international competitions. Seeing po yung arc ng growth ng Team Lakay from where you were and now looking back, now you're up against po yung sobrang laking mga gyms and mga teams. Did you ever expect something like this might ever happen? Sabi ko nga sabi ko nga sa 15 years hindi namin inexpect to, pero we're very lucky lang na isa rin na maswerte yung team dahil nasa maganda yung training. Maganda yung training namin and maganda rin yung environment namin. Nasa Baguio kami, so nasa altitude and very friendly yung environment natin. Pwede kami mag-training outside and kaya kahit hindi ganun kalaki yung gym natin, pero natatapatan natin yung mga malalaking pangalan and malalaking gym sa buong mundo. Sabi nga po, never underestimate yung kapangyarihan po ng DIY at ng willpower. And syempre yung andun yung passion din, andun yung passion natin, same with the athletes, and kaya nagda-drive lahat yung objective and purpose natin. Kaya ayun, very competitive tayo sa mga international competitions. Narinig nga po namin, nakita po natin si Edward po nasa Jackson Wake sa Albuquerque, New Mexico. Si Honorio po mukhang ko-compete sa ADCC. Yun po ba yung mga maliit na gusto nilang goals for themselves? For them, kasi sila yung pinakamalaki sa team. Doon sila, yun yung disadvantage nila. So, kailangan nilang pumunta para meron silang kapartner na mga mas better than them, yung mga technical na malalaki, para mapirsa sila. Iba yung sila yung pinakamalaki ang nade-develop yung mga medyo magagaan sa kanila. Minsan namamasal nila yung technique nila. Oo, instead of executing yung technique, ayun, medyo nagde-depende na lang sila sa lakas nila. Kasi na-overpower nila yung maliliit sa kanila. Oo nga po. Sabi nga po nila, I guess, iron sharpens iron. So ngayon, makita mo yung kasing weight class mo or bigger na mas magaling talaga sa'yo. So, maganda rin naman yung decision nila. Maganda yon para ma-expose pa sila and makapartner pa nila yung mga mas technical and bigger than them. Okay. In terms po of looking at the other teams that you're nominated with, meron po ba kayong parang
tinitignan sa kanila that you wish you could parang mapantayan or ma-surpass pa sa kanila? Like, I'm sure po yung sheer size, kunyari, ng Tiger Muay Thai na kampo or yung pong mga international trainers na pumupunta sa Evolve. Sa amin, we're trying our best na mag-upgrade sa gym din namin. And yun yung plan sa ngayon. We're looking for bigger space pa na It's kind of hard in Baguio. oo, tapos mas kompleto yung resources namin para matapatan lahat. And syempre sa team, kompleto naman lahat yan. Then siguro minsan lang tinitingnan naman namin kung ano yung kulang sa kanila. So ano yung kulang nila, yun yung talagang minsan yun yung dinadagdagan pang training. This is MMA, so they need to become a complete athlete. Well-rounded nga po. Can you talk more po, Coach, about yung sinasabi niyong kulang, whether it's character or technique or skill? How do you, for yourself, na yung in terms of your coaching parameters, ano po ba sa inyo yung well-rounded? Sa akin kasi yung number one, bago pumasok mga yan, number one na tinitingnan ko, attitude. Pag wala ka niyan, hindi ka maging well-rounded. Baka natuto ka lang ng isa na skill, gumaling ka doon sa banda, hindi ka na matuturuan. So, that's the first, yung attitude nila, they're well-disciplined, and it follows yung... Sorry, Coach. Do you mean coachable po sila? Oo, yung coachable sila. Then, andyan yung humility, respect nila sa coach nila. And lahat naman ng techniques, halos pare-parehas naman na yan. Oo, so hanggang sa grip, sa striking, wrestling, and grappling, pare-parehas naman yan eh. So, depende na lang sa magtuturo and yung matuturuhan kung willing siyang matuto, willing to learn. And ayun, hanggang makamit nila yung gusto nila na like if they want to become champion. So may personal goal settings pa po kayo? Kunyari, everybody wants to be champion and then afterwards? Oo, ayun yan. Lalo na, siyempre mas lalo na nung nakuha ni Honorio noon yung title tapos si Edward. Lahat gusto na mag-champion. So, possible pala. Ayun na. Parang, ayan. Na-concretize na yes, we can do it pala. Parang hindi siya pangarap lang. Oo, sabi na kahit pala nasa Baguio tayo, pwede nating makuha to. So ayun, so ngayon nag-uuna na sila, gusto kong maging champion din, ganyan. So which is makes me proud then and happy na ganun yung nagiging mentality ni ng mga atleta natin. Okay, good. Obviously po malaki yung suporta sa inyo ng not only the Baguio and the Cordillera people but all of the Philippines. Especially it's reflected dun po sa voting opponent ng Asia MMA Awards kasi ang laki po nung bigla nga daw nag-jump nung nailabas natin yung listahan. Parang nagising na lang po yung ating boss sa Fight Nation, tipong nangyari, parang nagkaroon ng 5,000 tao out of nowhere. Sa Baguio po ba feel nyo po yung ganung support? Oo, pati sa Baguio and sa Pilipinas na rin. Kung sa Baguio nga mismo, kung nagpapa-event kami ng grappling or yung MMA, napupuno namin yung convention center na 2,000 to 3,000 yung capacity niya. Pinupuno rin namin yan. So, ibig sabihin, nakukuha natin yung suporta ng yung MMA fans natin doon sa Baguio. And plus yung siyempre, yung mga fans natin, fans ng team sa buong bansa. Hopefully, hindi lang sa bansa, pati sa labas na din ng bansa. Oo nga po. Isa po sa pinakamalaking success stories niyo po si Stephen Luman. Can you talk about him po? Si Stephen Luman, siya yung pinakabata, 22 years old na world champion doon sa Brave. And ayun, and magde-defend siya ngayong November.
hindi nga ini-expect ng, siyempre, siya yung underdog palagi pag lumalabas. Doon sa una niya sa title shot na noon, underdog siya. Tapos nung i-defend niya kay Malambo doon sa Ireland. And kung bakit siya nagiging underdog din ay ginagawa doon sa bansa nung mga opponent niya. Like this November, yung kalaban niya sa November, taga doon din sa Middle East. So, maganda. Maganda yung nagiging resulta since kahit underdog siya pero nananalo pa rin. And tingin ko sa bata naman yun, masipag naman siya. Halos lahat naman yung mga Team Lakay boys, masipag din. Hindi nga po ba ata pwede kung hindi ka masipag? Siyempre sa sports, sa MMA na sports, walang shortcut talaga. Number one yan, sipag din. Coach Mark, let's talk a bit about yung pinaka-mahirap. One of the hardest things about sa sport is the weight cutting. Sa one po, medyo nai-ayos na po nila, nai-adjust nila yung weight classes in terms of BMI. Mm-hmm. Pero for you guys po, meron po ba kayong sistema sa nutrition and weight cutting? Kailangan din. Siyempre may technique din yan. Yun yung pinag-aaralan din namin sa mga boys kung ano yung formula, ano yung technique ng mga ganun. Kaya sa Brave, halos yung mga athlete naman natin doon, nakuha na nila yung nakasanayan. Meron silang sariling technique. Oo, meron na silang sinusundan. Changes po per fighter na tipong hindi pala pwede. Every all. Yun ang maganda sa team. Merong teamwork kasi yung mga experiences namin noon na naging pangit, na dinaanan ng mga dati nating atleta doon. At least hindi na-experience ng mga atleta natin ngayon, yung mga pangit noon. So, maswerte yung team kasi tutulungan din sila. Mention nyo po yung nafi-fill up nyo na po yung Baguio Stadium ngayon. Looking back, parang dati po, yung MMA could barely accommodate like 50, 30 people at most. Tapos mga hatak pa po yun ng mga fighter tsaka ng komunidad. Looking back, parang ako po personally, na-enjoy ko yung growth ng sport in terms of naiintindihan na siya ng not only ng mundo but specifically po yung Pilipinas na heavy with striking fans. And yun din yun sana yung isang magiging proud tayong Pinoy. Kasi ang Pinoy talagang suportado rin nila yung mga atleta natin. Nakita mo nga kahit sa ibang bansa, kaya nga sikat din si Pacquiao kasi halos noon kung pupunta ka sa ibang lugar, talagang andyan yung mga Pinoy nating kababayan natin na susuporta. And na-feel din namin yon kung pupunta kami sa ibang lugar. Maraming mga kababayan natin na based on yung... Oo, na magme-message siya na susuporta kami, manunood kami, mga ganyan. And ayun, yun din yung isang effect ng tong Facebook. Kasi doon mo makikita, ang daming magko-comment sa inyo. Oh, thank you, ganyan, support. Kaya po pala gumawa kayong dalawa account. Ayun. Marami din pong groups, no? Wala yung Cordillera MMA Network. Ang daming mga groups ngayon. Daming groups ngayon. Pero ang maganda, yun nga, pag dayuhan yung kalaro natin, merong support talaga. Maliban lang, siyempre, may mga iba lang, pero ilan lang yung mga parang konti-konti lang. Lahat, sa buong mundo naman po may Pilipino na kayo at dapat. Coach Park, may message pa kayo? Anybody you would like to thank? Just tell them, Ayun, siyempre, nagpapasalamat din kami sa One Championship, sa Brave, and sa TFN, sa mga sponsors namin, siyempre sa team, mga trainers, and siyempre sa mga hindi naman tayo lalaki kung walang mga fans. Maraming salamat sa inyong suporta.